Okay, good morning everyone. May buntag sa mga Bisaya. Nabay Amerikano dire? Good morning na lang. Okay, it's a privilege nga makabarog sa inyong atubangan karon ning takna sa Kapuntagon. I count this one a privilege because I know if God wala sa akong kinabuhi, wala ako sa inyong atubangan karon. Young people, kanina nanganta ang mga bata. Murag nag-missional ko, Pastor. Paano ko masabihin? Yung buhay ko kasi nung una, bata pa din ako, na-save. 16 years old, naka-attend ako ng ganito din. First Bible Baptist, 1986, youth camp in San Remigio, northern part of Cebu. Nag-forward ko ng eskwela Bible School. But anong nangyari? Nagkagulo yung buhay. Kasi yung nag-aral ako, mayroon akong mga barkada na mga lasinggero. But God is faithful. Binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon, second chance in life. Nasakit ako, tapos lumapit ako kay Pastor. Pastor, anong gawin ko? Pag nandyan ka lang sa barkada mo, walang mangyayari sa buhay mo. Ay third year high school, sabi ni Pastor, dito ka sa personage, magstay. By the grace of God, I am what I am because of Him. I am Brother Rene Amores, saved by grace. Saved by grace ba? Dito? Wala bang work? Ako po ay na-save sa ministry ni Pastor Ramis Istangub in Bible Baptist Temple in Bugu. So si Pastor Ramis Istangub ngayon nag-transfer sa Oroqueta. So when I graduated in secondary agriculture in northern part of Cebu, nagpunta ako sa city para magtrabaho. I asked advice for my pastor, saan ako mag-church. Sabi ni Pastor, kung saan ka magpunta. Sabi ko, sa Mandawi, Pastor. Siya, hanapin mo tong Bible Baptist Church Mandawi under Pastoral Paladhay. So during that time, mag-isa ka na lang sa lugar, naging seryoso talagang buhay. At saka doon ko na nag-pray, unang pinray ko sa Panginoon, maligtas yung pamilya namin. Yung papa ko, mama ko, mga kapatid, 4 kami. Tapos plus 2 na ngayon kasi nag-asawa si papa ng panibago na widow, na byudo ba? So 6 na kami sa pamilya, but nag-pray ako na ma-save akong papa o mama. Before gikuha si mama sa Ginoo, na-save si mama. Sabi ni kung saan nangyari, sa city lang ako nag-pray. Walang Bible Baptist pa doon sa norte. Sabi ko, Lord, padalhan mo ng Bible study sa bahay or ako gamitin mo, pwede. Or magpadala kang ibang mensahero. God did the miracle. 7 kilometers from San Remigio town to our barrio, mayroon ng Bible study. Na-save ang mama ko, na-save ang papa ko, at saka pamilya ko. Kami. So, second wife ni Papa, migrate si Papa from Cebu to Mindanao. Pero itong Mindanao, naging second province na namin kasi nandito yung Papa ko. Kilala ko din ni Pastor yung pastor niya dati.
Oh. First ko nakasimba doon sa kay Pastor Pontillas diha sa may ano pa. Papunta ang barko pastor doon pa sa Tubod dati. Oo, from Cebu. Naka-ano ako, Pastor Pontillas. So yun ang buhay namin bilang Kristiyano. So God bless me, one wife, and 4 kids. Nandyan sila, by the grace of God. Basta ang masabi ko lang, young people, kayo ang future ng church na ito. Muna akong ingon ninyo, hinumdumi ninyo. Ni amay na din di ko mutuo nga way kwaon sa yawa ninyo diri. Naagi na. Ingon kong pastor, si Pastor Ray nang ingon gabi atong last night. Sa 12, mayroong isa. Get closer to God. Because Satan came to kill, to steal, and to destroy your life. Alam ko hindi masaya si Diablo ngayon. Nakita kayo, nandito kayo, mga saved. Totoo ba saved na lahat? Sana wala nang nagpunta dito para lang ni Miss ani Mister. Sana yung pagpunta mo dito dahil sa Panginoon. You want blessing? Stay closer to God. Maganda yung tema nito, faithfulness is blessedness. At saka, pagpunta ko lang dito, salamat ako sa Pastor Ray, Sir Babas family, Ma'am Jima, lahat na, at the whole church, akong pamilya. Tanan nga ni Adinhin, magpasalamat ko ninyo. Kasi yung prayer niyo, a prayer of a righteous man availeth much. Kala ko hindi ako makapunta dahil pagising ko ng Sabado, nag-dive kasi ako ng Thursday, diving. Tapos biglang nag-cram ang paa ko. Tapos may hangin na. Akala ko hindi ako makapunta. So last Sunday, naging speaker ako doon, Family Sunday, sa Balagtas, Santulan, Balagtas, Bulacan. Tama yan, Pastor, no? Balagtas. So Monday, nag-fly kami from Manila to Cebu. So lahat nakahanda na. May ticket na lahat. Tapos si Pastor Ray, huwag kang matulog dyan, doon sa ano mo, sa kapag-anak mo. May hotel ka na ibigay namin sa inyo. Church, thank you. So, ang dahilan bakit nandito ako ngayon, hindi sa buhay ko, kundi dahil sa Panginoon. Okay? Tayo manindog tanan. I am not pastor, but I am a man of God preaching the word of God. I am saved by grace. Okay ba? Kurug man, kurug ba? Kurug. Okay lang kay kung si Pastor Joshua kanina mayroon siyang sabi, time out, Pastor Dumites. Ako mayroon, Pastor. Yung Holy Spirit ko nasa likod. Asawa ko. Time na. Okay, so to God be the glory. Matthew 6:33. Sana walang nagdala dito ng laptop or tablet na ginagamit mo na Bible. Maganda yung sinasabi ni Pastor ganina, itaas ang Bible. Hindi ko na sinasabi na masama ang laptop or or cellphone application. Pero kung gamitin mo yan, madali i-click, i-hide yun, at saka doon ka magpasok sa Facebook. Yan ang temptasyon dyan. No? Wala may laki na to, anak. Even pastors. Amen?
Muna kamo, mga young people nga way Bible, pagpalit mo, uy. Naibalik di oh. Pakauwaw lang mo, Bible Baptist, niya may Bible. Baptist na lang, ayaw na lang ng Bible. Di pa to minsaya. Pastor, sorry. Matthew 6:33. Matthew 6:33. This is a very familiar verse na ito ang tinatawag ko susi ng panalangin. You want blessing? Use this verse. Matthew 6:33. Basahon na to sabay. Ready read. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang Diyos mag-bless iyang pulong karon. Let us pray. Heavenly Father, Lord, we come your presence in the name of the Lord Jesus Christ. Make us worthy, Lord, I and the whole church, the whole congregation. Lord, hear our prayer. Forgive our trespasses, O Lord. Renew the blood of the Lord Jesus Christ in my life and all its everyone life here in this congregation. Thank you for everything, especially your word and all the challenges and the life of Pastor Rizzo Brabas and the family and the whole life of the whole church in Pigkarangan Bible Baptist Church. Thank you, Lord, for holding this 11th youth conference to encourage the young people to still closer in your sight. Lord, I pray, bless us the message. Ikaw ang mag-control, Ginoo, Lord, sa kong kinabuhi. Wala ako'y mensahe kung wala ikaw. Si Kristo may makita. We beg all glory in your presence. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. It's hard to preach, especially in this kind of congregation. In my life as a Christian, I am not a perfect man. Minsan sa buhay ko, madapa ako. Pero pasalamat akong mayroong church. Mayroong pastor. Tsaka si pastor, pag hindi ka na magsimba, pangitaon ka. Muna kung si pastor mo adto sa inyo, pasalamating Ginoo. Amen? Because yung alagad sa Ginoo, anong sinasabi ng Diyos sa buhay nila? Nagtuman lang ba? Nagtuman. Amen? So as a Christian, mga igsoon, brother and sisters ko, diha ni Kristo, sa akong kinabuhi, mo-preach lang ko ninyo with gamay nga testimony. How God works our life. My life, the life of my wife, the life of my father, the life of my kids. Ayaw mi tanawa nga perfecto mi nga pamilya. Tanawa mi nga dunay Ginoo. Because kung ikaw sa imong pagpangalagad mo tanaw kag tao, matumba ka. Tutok sa Ginoo. Amen? Mga young people, ay nalang mo pagbalaan, oy, hibawaan mo daas inyong maestra. Kusog kay mo mangupya. Lipay pa inyong papa. Ingon pa mo, pa, 100. Usa kasi mana, tulo ka, 100, pastor. Pinakita. The next week, 0 din. Nagtanong ang papa, bakit na 0 ka anak? Siya, wala yung classmate ko papa, absent. Amen?
Be faithful. Faithfulness and blessedness. Harita sa message, no? Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. This verse, kung basahin natin dyan sa 24, sinasabi sa Bible, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what shall drink, nor yet for your body, what shall put on. Is not the life or more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, not gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not better than they? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang nakita ninyo sa church na ito. Kayong mga missionary pa dito, kasi naranasan ko, pastor. Ako lang magsunglid at saka yung audience, pastor ko. Naranasan ko din magtaga ng saging gabi. Kasi kung tagain mo yung saging araw, wala pa kasing laman baka magalit yung may-ari. Pero sinasabi naman sa may-ari, pastor, yung banana diyan, mga puno, kayo na bahala diyan. Sabi ng pastor ko, kunin mo Brad gabi. Kasi para baka may makita, bakit kinukuha natin yan wala pang laman? Bakit? To survive the ministry. Pastor Ray, kung ano nakita nyo ngayon, sinasabi niya, hindi lang isang araw nangyari. But it takes time. It takes faithfulness. Yes, right. When you are faithful, God will bless you. Mayroon bang pagsubok? Mayroon. Mayroon bang suffering ang Kristohanon? Mayroon. Sa sobrang suffering, hindi na nga makapunta sa simbahan. But remember, God is faithful. Kat hindi ka nagpunta, mayroon nag-pray sa iyo. Amen? So this message, this is the key how God blessed every one of us. Kung ikaw magbigay ng faithfulness sa Panginoon. Focus on things that God has provided and be faithful. This verse, mga igsoon, maraming nag-claim nito. Pati unbeliever. Kasi akala nila magpunta lang sa simbahan, binibless na sila. No! Mas lalong kang nagkasala pagpunta mo sa simbahan. Kasi yung pagpunta mo sa simbahan, wrong motive. Nagpunta ka lang dahil ni maganda at sino pa? Malakas at maganda. Resulta sa imo, naging bakla ka na. I hope walay bayotin niya. Kung naay bayotin that is not your place. Kung naay tumboy din dili ni imong lugar. Lugar ni sa mga balaan, Brad. Dili ni mga lugar sa mga balaan, uy. Mga lugar ni sa taong badlungon. Nga giusab sa Ginoo ang kinabuhi. Yung buhay mo, kung wala pa ka nagbago, there's a problem. Do not claim this verse. Because this verse is refer to every Christian.
Pero bakit hindi tayo ni-bless ng Panginoon? Bakit? Kasi nakapokus lang tayo doon sa mga bagay sa nisabi ng Bible, and all these things shall be added unto you. Doon tayo nakapokus sa mga bagay na nang salibutan na ito. But anong gusto ng Panginoon sa buhay ng bawat Kristiyano and every one of us? Saan mag-glorify ang Panginoon? John 15 and verse 8. Binasa to kagabi. Herein is the Father glorified, that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples. Ang tanong ko, young people, mayroon na siguro ditong Christian na young people, 5 years, 3 years, 1 year, or how many years ka nagsamba. Pero may maturo ka ba dito? Ito, bunga ng prayer ko. Young people, hello? Mayroon akong maturo, papa ko. Kasi nag-pray ako na maligtas siya. Amen? So bago tayo sa blessing, focus on things that God has provided muna. And be faithful. Sinasabi sa Bible, but seek ye first the kingdom of God. What is kingdom of God? Ang kingdom of God, hindi pa natin makikita ngayon. Kasi yung kingdom of God, yung pag-reign ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Ang kingdom of God, nasa pa Kanya. Amen? But mayroong church na ginawa ang Panginoon para bawat isa sa atin ay magagamit. Ang buhay ko, kung wala pang church, nag-pray from Sangat San Fernando, sending missionary to Bugu, walang mangyari sa buhay ko. Amen? I hope nandito na tayo para ano? Para na maganda? Hindi. Para makinig ng salita ng Diyos. Ang ma-advise ko lang dito, kasi hindi naman ako pastor, advice from the Word of God. Amen? Kasi ito din ang ginagamit ko sa mga tao ko. Nag-start kami sa negosyo, 2, 3, 4. Ngayon, God bless. Nasa 120 plus na katao. 72 of them baptized members. I have 11 nga mga Bible students nag-agi sa aming company. 4 ngayon, pastor na. Pero yung nagsalita, hindi pa pastor. But we are producing pastor. Not of me, not the company, but because of the church. Because push namin yung mga tao doon sa simbahan. Okay? So, we have to focus on things that God has provided. Number 1, Jesus Christ, our Savior, was provided by God. Because when we speak about God's kingdom, walang ibang king dito. The Lord Jesus Christ. Ang Bible natin, I hope magmensahe tayo, walang iba. Sentro palagi si Ginoong Hesukristo. Sa aking buhay, kung wala si Kristo sa buhay ko, ambot asa ko paduong karon. 6 feet below the ground. But God is faithful. Sinasabi sa Bible, Luke 1:47, sabi ng Bible, and my spirit hath rejoiced in God my
Savior. Sino nagsasabi dito? Young people, sino nagsasabi? Ha? Mary. Bakit doon una? Bakit si Mary ang sinisamba natin? Bakit ang Savior natin si Mary? Di ba? This church, walang ibang pinopromote, the Lord Jesus Christ. Not the pastor. But I believe, 11th Youth Conference, nakita ko, sinasabi ko, Pastor, wala pa kayong 16 years dito. Sabi ni Pastor, wala pa. So mayroon lang kayong 14 years. So, ang aga ninyo nag-youth conference, yung iba nga, walang youth conference kasi wala din silang youth. Tapulan, mag-soul-winning ang pastor. Kaya nga naman, nadala na mas mensahe karon na may yung mga bagong practices ngayon, na yung mga ligtas lalapit lang sa simbahan, hapakun kanon yung microphone noon. Amen ba? But this church are promoting the Lord Jesus Christ. Wala tayong imimensahe dito. Because Jesus Christ is the sinless Savior. In 2 Corinthians 5:21, sinasabi sa Bible, 5:21, for He hath made Him be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Hindi mo ikasaya yon? Na yung Panginoon Jesucristo wala siyang kasalanan, pero dahil sa kasalanan mong nagawa, siya ay inipako sa cross. Dapat tayo ang magbayad ng ating mga sala. But God provide a Savior, the Lord Jesus Christ. Focus lang niya. Ayok sa tanawan ng mga butang. Pag ikakapangalagan, nangita na kagbutang. Pakauwaw lang ka. Tinuod man. Amen. Napuo na lagi ko katuig, brad. Nga nung wama ko i-bless. Lang ang imumutibo, hindi man mao. Kaklaro ato ganinang gibasa ni Pastor Ray, bisan unsay imong pagabuhaton magmauswagon. Wa mamakak ang Bible. Ikaw mo'y namakak. But it requires faithfulness. A sinless Savior that willing to save. I hope walang dito nagdala ng ibang pangalan, ha? Pangalan ni mayroon na doon sa Davao. No? May buton siya. Diba? Kung may typhoon, pak! Willing to save. Luke 19:10. Anong sinasabi sa Bible? For the Son of Man is came to seek and to save which was lost. Ako yun. How about you? Saved na ba ang lahat? Amen. Praise the Lord! Pagligtas ka, dapat tutok ka lang kang Ginoong Hesukristo. Ayaw tanawa si Pastore. Isaray Pastore nining dapita. Sinasabi ko na mayroong gold dito sa Lanao del Norte. Doon sa bahay namin. Kasi lugar ito ng mga, ano ba yun tinatawag? Baka marong ako pag sinasabi nga ni Pastor, pag nandun siya sa Manila, ayaw niya isulat yung lugar niya, nahihiya siya. Kasi karamihan sa mga tao daw dito, mamamatay tao. Takot na ako natulog kami, Pastor. Amen? But pasalamat ko because we preach here about the Lord Jesus Christ.
A sinless Savior. Savior willing to save. Amen? And a Savior willing to suffer. Anong sinasabi sa Philippians 1:29? Marami akong verse dito pero ito lang ang basahin ko. Filipos 1:29. For into you it is given the behalf of Christ not only to be believe on Him but also to suffer for His sake. Yung pagpunta mo dito kung wala kang mga suffering sa buhay mo, I tell you, hindi talaga yan totoo. Mayroon talagang sufferings ang buhay. Kasi ninarasan ni Ginoong Hesukristo yan. Nandito pa siya sa lupa. To everyone believer, this is not our home. Our home is in heaven. Kung mayroon mang blessing na binigay sa iyo ng Panginoon, pasalamatin na sa Ginoo. Ayaw na dalha nga, mahimo kang hanginon. No? Kay mulupad niya ka, murag kag balon, inigtuslok ang sod, hangin. Mayroong humility kanina. Amen? Na message. Okay? Point number 1, Jesus Christ our Savior, provided by God. Hindi si Maria, hindi si Kubuloy, o sino-sino pa, but only the Lord Jesus Christ. Baka mayroong mag-claim dyan ha, paglabas, doon ako kay Pastore. O ano ka na ngayon? Savior na ako. Huwag yan, amen? Nangyari para sa buhay ko yan. Kasi mayroon akong last March, mayroon akong trabahante. Conference man namin. Nagpalista siya, appeal siya sa conference. Sinabihan ni Mrs., nandito ka, bakit ang aga mo? At appeal ako, ma'am, ng conference. Hindi ka pa membro. Appeal ka. Siya, ako, ma'am, nadasig. So, bakit? Save ka na? Siya, ma'am, sino nagligtas mo? Si Sir. Oh. Savior na ako. Tapos, lapit siya sa akin, sabi niya, Boss, anong nangyari? Bakit? Nagkuha ng baso, uminom ng tubig kasi bago pa yun sa amin 1 month pa. Anong nangyari? Siya, mali pala yung sagot ko kay ma'am. Tinatanong siya kung sino yung Savior. Dapat ang sagot niya dapat na ang nasa isip niya, sino yung nag-deal ng salvation sa life mo? Ako ang nasagot. Baka paglabas mo dito, Savior ka na. That's wrong. Amen? We'll preach here about the Lord Jesus Christ. Number 2, our scriptures was provided by God. The Savior. Number 2, the scriptures. In Psalms 119, verse 89. 119, verse 89. Anong sinasabi ng Bible dito? Basahin na natin. Forever, O Lord, ready read. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. So yung Bible ginagamit natin, hindi atin yan. Galing sa Diyos yan. Yan nga, kung anong sinasabi ng Bible, susundin natin. Minsan, magawa tayo ng arong kaugalingon nga Bible. Amen? Anong ginagawa mo? Brad, bakit sinuntok mo yung kaibigan mo? Sabi naman sa Bible, vengeance is mine, saith the Lord. Sinuntok niya. Kasi, vengeance is mine, saith the Lord. Amen? But our Bible, our scriptures is provided by God. 2 Peter chapter 2, 20 and 21. Muna, kung na kay Bible, pasalamati gid ang Ginoo. Amen? Nya kung wa kay Bible, pagpalit. Kay Bible Baptist ra, nya wala kay Bible, pakauho lang ka. Amen? Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.
For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God speak as they are moved by the Holy Ghost. So pastor, brother, sister, anong gawin ko? May mensahe ako narinig kagabi, yung kapitbahay natin, binabasa tayo. Amen? Because ano tayo? 2 Corinthians chapter 3 and verse 2 and 3. Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Ingatan mo yung testimony mo. Kasi mayroong kamag-anak nagtingin sa'yo. Paglabas nyo dito, young people, paglabas nyo, pumunta kayo sa kapitbahay nyo, tapos sa lasinggero, mag-brad pa yan. Brad! Tagay, tagay, tagay. Magsabi ka pa, ano yan? Tuba. May magbuyog. Kuan ba ni Brad? Tanduay. May magstambay. Uy, ang tanduay, naraman na meaning sa mong panahon. Tanduay ram. Tanan, anaan ni ana, demonyo o yawa. Riuma, hubak, ubo, malaria. Muna. Inom pagtandoy. Magsabi, Bir mani, muingon pa ka Kristohanon, bugnaw na. Amen? I hope, unsay gingon sa Bible, we are the written epistle. Verse 3, for as much as you are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Maganda, mayroon tayong Panginoon sa buhay natin. At saka yung Panginoon ang kumikilos sa buhay natin. Ang ganda niyan, amen? So ang Bible, tinatawag nating spiritual food. Matthew 4:4. It is our spiritual fellowship with God. Yun nga, kung hindi ka nakabasa kanina ng Bible, hindi ka nakapilusip sa Panginoon. Mayroon mga mag-uyab din, no? Nganong ganahan magin mo magsige istorya, be? Labi ng titang mga laki. Angkunan na lang ng mga laki. Kaya kung di ka mo angkon, di man kay kusir. Kuan man ako, mas dubleng problema. Kaya duha na'y pananaw ni mo. Hoy, mga babay, bantayan na yung uyab, ha? Kaya magsige na galing nagduol, laki, na delikado na. But ako ikasulti, nga nung kinahanglan magsigig fellowship to strengthen the relationship. Yung manag-uyab, nindot kayo. Ano, I love you. God. Alam na agad. Pagka lang, pastor. Alam ng lalaki, pagkain. Action lang, no? Pag naminyo na, istorya ang bana, minaw ang asawa, istorya ang asawa, minaw ang bana. Nadugay, pulos na nag-istorya, kinsa na minaw, silingan. Nag-away na. Amen? Mana importante ang fellowship. Joshua 1:8 and Philippians 5:6. Pilipos lang muna tayo kasi makaubusan tayo ng oras. Philippians 5 and verse 6. Parang mali. 5:6 ano ba to? 4:6 pala. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Paano to? Kasi yung magbasa ka ng Bible, ang Diyos nagig-istorya nimo. Tapos sa dihang mag-ampo ka, ikay nagig-istorya sa Ginoo. The more ka mag-prayer for life, the more magbasa kag sigit sa Bible, the more ka nahigugma sa Ginoo. Tanawa ra na magsige mong istorya man nag-uyab.
Di ba? Inikatog ni mo, bupilit yang naong. Strong relationship. Amen? Our scriptures provided by God, it is a spiritual food, it is our spiritual fellowship. As scriptures need to follow. Baka magbasa lang ka diha, wala kay sunod-sunod, wa po'y ayo. Psalms 1:1-3. Binasa ni kanina eh. Aray na lang ta sa 3. And he shall be like a tree planted in the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also not wither, and whosoever he doeth shall prosper. Amen? Yung kumpanya nagtagaan mi ng privilege mo tuog Shanghai. Yung si Maymay kanina nagkanta, sabi niya, Papa, si Kuya mayroon ng sasakyan, si Ate mayroon ng sasakyan, mag-college na ako. Anong sasakyan ko? Request na, mayroon magnaibtrabaho. Sabi ko na, multi-cab din delivery ay. Gamitan na. But bilang father, nagpray ako ng Panginoon, tapos naghulog. Parang nag-savings ba? Nabunod kami, 2016 pa nakapunta kami ng China. Tapos, mayroon palang raffle doon pagdating sa supplier. Isang sasakyan. Tapos during that time, ang church nagpray ng aircon. Sinabi ko sa Panginoon, Lord, kung ibigay mo sa amin yan, yung pera na sa bangko, ibili namin ng aircon para sa church. 500,000. Ang nangyari, binigay ng Panginoon ng sasakyan. Pag uwi ko sa Cebu, gusto na sa nako, pastor, nga di na ko ihatag. Ngano man, kuripot man tang tao, God. Amen? But the Holy Spirit is working. Ang Word of God is working. Nabigay sa church. Tinawagan ko lang yung isang kaibigan ko na in charge ng aircon sa lahat ng branches. Kabit-kabit mo doon. By the grace of God, mayroon ng aircon ng sakyanan. Mayroon pang aircon, mayroon pang sasakyan. Wala pa ko'y utang. Pagkanindot sa Ginoo. Pero di na makuha o usa ng kakatulog. It takes faithfulness. Because when you get faithful, sabi dito, blessedness. Amen? Number 3, our Savior, Jesus Christ, our Savior, is provided by God, Scriptures. Pangatlo, our salvation is provided by God. Yun nga yung kung ligtas ka, dapat i-share mo yan sa iba. Because salvation, for me, it is a finished work of Christ. Wala na kang gawin eh. It is by faith. Amen? Speaks about grace. Amen? Ephesians 2:8 and 9, for by grace are you saved. Amen? It speaks about gift. Yung salvation natin is gift eh. December man ngayon. Pero mayroon mga gift ngayon na hindi matuloy. Lalo na kung nag-away kayo. Sana mga boyfriend dito, girlfriend, walang mag-away paglabas. Kasi palaging nakatingin doon, mayroon nang nahanap ng iba. Tapos nag-away. Pagdating sa lugar nila, saan yung sing-sing ko na bronze? Kaya ang aluminum na ko nga kwintas, ako pong iuli. Nag-inuli ay na. But ingnon ti ka, ang Diyos dili ka mao mubawi. Once God give our salvation, speaks about grace gift, nya pagkanindot, it is guaranteed by God. Hindi na matatanggal yan. Amen? Once you are saved, always saved. Okay, gamitin ko lang yung pastor nyo. Marami kayong mga testimony na napakinggan nyo kay Pastor Ray nung bata pa siya. Ako din. Pwede ako, pero maabusan tayo ng oras. Diba? Pero importante, paano tayo
ginawa ng Panginoon. God is working in our life. Kanya-kanya lang, amen? Kanya-kanya, ay napangayo na, Pastor, may mapareha akong pastori. Ayaw, wala din. Hindi nakakasilbihan eh. Para nako gani, it's hard to govern or to manage the mixed multitude. Mixed multitude ang tawag sa mga tao ko kasi mayroong save, mayroong baptist na parang, ano ba to? Mayroong baso. Ligtas? Yes sir, ligtas. Bakit may baso? Okay lang yan. Sige, basta punta ka lang sa simbahan. Yung tao na yun, naging faithful, sama na sa Bible study. It's hard yun, di ba? Baptist, tapos, okay, siya kani, Baptist or Baptist? Tapos may mga unbeliever, sinasabi ko sa mga men doon sa, dapat maging example tayo kasi may mga unbeliever tumitingin sa atin sa loob ng trabahoan. Amen? Okay? Number 4, hindi lang ganon, the Savior, the Scripture, the salvation, and also the Holy Ghost. It is given by God. Amen? When you got saved, you're saved by the Holy Ghost. Binigyan tayo ng Panginoon ng ganon. Kasi kung hindi tayo binigyan, pataka lang ta. Mintras, mabot pa tao baylihan. Gidawat ba nimo ang Ginoong Hesukristo? Ingon siya, baptist ka no? Nagbayli. Pastor, gidamang ko sa Holy Spirit dito. Hapakon na naman ka noon. Imo tong pagbuot, uy. Amen? Gitagaan tang Holy Spirit. He regenerate. He restrains evil. No? Mo prevent siya. And He remind us of Jesus and testify. John 15:26. John 15:26. Anong sinasabi sa Bible dito? But when the Comforter is come, whom I will send into you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, He shall testify of me. So, habang naglalakad nag-isa, doon tayo matitest kung meron ba tayong Panginoon. Lalo lang lumapit tayo sa malaking puno, tapos may medyo hangin, sabi ka na, Lord, help me. Bakit? Mayroon ng multo. Naniwala ka pa sa multo. Amen? Hinumdumi na at Holy Spirit. He will protect into us. There is protection pag kanindot gid sa Kristohano, no? Wa ta pasagdis Ginooy. Amen ba? Ang uban din hingayang people kasiguro kung ang inyong gianhi igo lang gid dinhi pamliti. Igo lang pagkuot sa entrance or sa kampe, but nakaabot mo grasya sa Ginoo. Because God is faithful. And the last, una, ang sagay ito, the Savior, the Scripture, the salvation, the Holy Ghost, the Spirit, and the last, in our spiritual storehouse. 1 Timothy chapter 6 verse 19, dito natin mababasa yon. 1 Timothy chapter 6 verse 19, ang sinasabi dito sa Bible, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may hold on eternal life. Ano to, brother? Church! Sinasabi sa Bible, kahit ano pang paggiba ng demonyo, hindi siya makigiba sa church. Because God is provided. Pwede ka makuha sa church. But ang church, hindi mausap. Kini nga lugar, mao ni mga lugar sa mga tao nga giusab sa Ginoo. A church is a place of worship. Church is a place of preaching the Word of God. Yun nga kung si Pastor Ray dito, kung
nag-preach siya dito na walang mensahe ng Panginoong Hesukristo, huwag kayong maniwala. Because this is the place where the Word of God preach. Tama? Kahit ako, kahit ikaw, kung sarili mo nang pinipreach, iba na yan. May katok ka sa utak mo. Amen? But we have a storehouse or the church. A place of worship, a place of preaching the Word of God, and a place of experiencing wonderful work of God. Hindi ka makahila ka nga, ikaw mismo pagkabadlungon mo, pero nakaabot kag simbahan. Sinong kumilos niyan? Panginoon. Kahit sinabihan kang mama mo, huwag punta ka doon, pero pumupunta ka dahil ni Kristo. Amen? Sabi ko lang, maraming iyak din nangyari sa buhay ko nung ako pa'y young people. Kasi sabi ni mama mo, mag-unsa man ka sa simbahan. Uy, hindi ko tagaan ng pliti. Masahe. But God is faithful. Kung ano nang nangyari ngayon sa buhay namin, not of me, because of God. You want blessing? Focus on things that God provided. And be faithful. Mamaya na yung mga bagay-bagay. Kasi madali lang i-plus kung mayroong provided. Baliktad ka. Ang added ang hinahanap mo. Di ba? Dapat ang provided ang hinahanap mo na para mayroong i-add. Amen? Simple ba ang giingon sa Bible? Yun nga, narong yung motive natin. Dapat focus on the Lord Jesus Christ. In conclusion, faithfulness is blessedness. Do not allow Satan to substitute anxiety and ulcers for the place and undisturb that Jesus brought for you. Be willing and obedient to cast all your cares on Him, God, for He careth for you. Tama ba? Itong tema ito, dito mo makukuha. Ano yung blessedness at faithfulness? Isaiah chapter 1 and verse 18 and 19. 1:18 and 19, last verse. Mahuma na tayo. Sabi dito, come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. If ye be willing and obedient, he shall eat the good of the land. Willing and obedient. That's faithfulness. Ano yung faithfulness? Simple lang. Willing and obedient. Amen ba? Ano yung faithfulness? Willing and obedient. Yan ang sinasabi sa Bible. At saka ano tong blessedness? He shall eat the good of the land. Why? Because blessedness is an unmerited favor God given into your life. Kahit hindi ta ngayon paboran. Kaya kung paboran, ambot lang, gamay rami. But in everyone nato, pwede kayong mahitabo sa imong kinabuhi. Be faithful and focus the 5 things. Savior, Scriptures, salvation, the Holy Ghost, and the storehouse, the church. Ang imong kinabuhi, young people, remind. Nalang ko ibilin nga linya ninyo. Kung inyong kinabuhi mulayo sa simbahan, mas magupa mo. Again, kung ang inyong kinabuhi malayo sa simbahan, duwa-duwaan mo ni Satanas. To God be the glory.
Heavenly Father, Lord, salamat amahan sa mensahe. Bless ka to, Lord, sa mong pagpadayon. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Salamat, Brother Rene Amores.